Happy Monday mga ka-forever! It's only 20 days before Christmas. Palapit na ng palapit ang pinakamasaya, pinakamaingay at pinakamakulay na celebration ng taon. Pero kahit looking forward tayo sa araw ng Pasko, huwag nating kalimutan na dapat tayo makiisa at handang tumulong sa ating mga kababayan. Dahil yan ang totoong diwa ng Pasko. Mag-iinstrumento tayo hindi lang sa pagpapalaganap ng kabutihan, kundi pati na rin ng kaalaman. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, taga-raw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. May pag-asa pa ang textile industry ng bansa dahil todo buhos ang effort ng PTRI o Philippine Textile Research Institute sa pagpapatibay at pag-improve ng kanilang mga service at innovations. Malalaman natin yan sa ating live talk maya-maya lang. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating pag-asa correspondent, Mr. Alzar Aurelio para sa ating ulat panahon. Magandang umaga sa iyo, Jel, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DOS TV. Kasalukuyang wala po tayong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung makikita sa ating latest image galing sa Himawari, meron tayong mga kaulapan dito sa Palawan, Mindanao at meron din sa bandang extreme northern Luzon. Ang nakakapekto ng sa ating bansa ay ang northeast monsoon o amihan. Itong amihan ay naapektuhan ang extreme northern Luzon, samantalang merong trough ng low pressure area. Yung trough, ito yung extension ng area ng low pressure area. Yung low pressure area ay napakalayo niya dito banda at hindi po papasok sa Philippine Area of Responsibility at hindi po yan magiging bagyo. Kaya inaasahan po natin sa araw nito ang Palawan at yung Mindanao ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila, ay yung makikita, inaasahan natin na magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga isolated lamang pag-ulan. Ang inaasahan po natin na agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, tulad po sa Cebu, ay inaasahan po natin na agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa Mindanao, kung saan inaasahan natin halos buong araw ay maulap. Kaya sa Davao, inaasahan po natin na agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Dahil sa amihan kung saan naapektuhan ang extreme northern Luzon tulad po sa mga isla ng Batanes at yung Calayan. Kaya maalon hanggang sa napakaalon, kaya delikado po ang pumalaot. Kaya dito sa northern seaboard ng northern Luzon, ay inaasahan po natin na delikado po na lumayag, lalo po yung ating mangingisda na nagbabalak pong pumalaot. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po sa Alzar D. Aurelio. And for un-exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita, here's Miss Jean Nevares for our flood and water level advisory. Maraming salamat Miss Jel at umagandang umaga sa mga viewers ng DOS TV. Dam update po tayo sa mga minomonitor nating major dams. Mag-umpisa po tayo sa Angat Dam. For this past few days nagkakaroon po tayo ng mga light to moderate rains kaya bahagyang umakyat po ang level ng dam. Nasa 210.44 meter na ito.
At ang San Roque naman, dahil wala po itong masyadong pag-uulan, ay natatili po ito sa 281.74 meter. Ang kanyang dam naman na nasa Nueva Ecija, itong Pantabangan Dam ay wala din pong mga pag-uulan, kaya ito ay bumaba ng kaunti at nasa 207.84 meter ang kasalukuyang level po nito. Ang Magat Dam naman, ito ay bahagyang tumaas ng 192.28 meter. Sa ngayon po, meron po tayong weather system na nagpapaapekto sa Mindanao region natin. Ito po yung trough of low pressure area. Kaya meron po tayong naranasan o na-observe na light to moderate rains for this past few days. Kaya po nag-issue ang ating opisina ng General Flood Advisory sa rehiyon ng Region 9. Ito po yung Zamboanga Peninsula. At ang Region 11 na ito po yung Davao Region. At ang Region 13 ng Caraga. At ang Region 8 naman po ng Eastern Visayas ay nakaranas ng light to moderate rains. Ito po ay naka-apekto pa rin ng trough of low pressure. Kaya nag-issue din po tayo dito. At meron po tayong mga occasional light to moderate rains na naranasan po ng ating Region 4B. Kaya ito ay binigyan po natin o inisyuhan din po natin ng General Flood Advisory. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa flood forecasting, Pag-asa Hydromet Division, Jean Yevares nag-uulat. Paano gamitin ang Project NOAA kapag may bagyo? Kapag may banta ng matinding pag-ulan, mainam na malaman muna ang pangkalahatang kalagayan ng panahon mula sa kalawakan sa pamamagitan ng Himawari Satellite. Puntahan ang noaa.dost.gov.ph at i-click ang weather icon. Piliin lamang ang satellite at i-click ang satellite image Himawari. Lalabas ang latest satellite image na ginagamit sa pag-monitor ng bagyo na papasok pa o nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Maaari ring ipakita ng Himawari Satellite ang lokasyon ng mga ulap upang makita kung saan namumuo ang sama ng panahon. Pagkatapos i-click ang weather icon at piliin ang weather outlook, i-click lang ang Pag-asa Cyclone Update at automatic nang lalabas sa inyong screen ang typhoon track. Napapakita ng typhoon track kung saan na nanggaling ang bagyo, nasaan ito ngayon at saan ito papunta. Ugaliin ding umantabay sa abiso ng inyong pamahalaan ukol sa mga kailangang paghahanda sa inyong lugar kapag nagkaroon ng matinding pag-ulan. Maging alerto at alamin ang mga banta ng panganib sa inyong komunidad. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang noaa.dost.gov.ph. Paano gamitin ang Project NOAA kapag may bagyo? Maaari nang makita kung saan sa Pilipinas ang nakaranas ng ulan sa nakalipas na 1, 3, 6, 12 at 24 na oras. Gamit ang rainfall contour na makikita sa weather icon ng Project NOAA website, malalaman kung gaano kalakas o karami ang ulan na nararanasan ng isang lugar. Ginagamit ng Project NOAA ang impormasyong ito upang i-monitor ang panahon lalo na kapag may bagyo. Pagpula o dilawang contours ng isang lugar sa mapa, nakararanas ito ng torrential rain o lubhang maraming ulan. Mas mataas na rin ang tsansa dito ng pagbaha at ng landslide. Kung sa nakalipas ng 3 oras ay nagpapakita pa rin ng kulay pula o dilaw sa mapa, dito na ginagamit ang impormasyon mula sa water level sensors na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Sa sensors icon ng NOAA website, i-click lang ang rain, stream, rain and stream gauges at weather stations. Lalabas ang green, red at blue pins sa mapa. I-zoom in ang mapa sa mga lugar na may pula at dilaw na kulay at i-click ang pins na malapit dito. Kapag pinili ang green pins, lalabas ang graph na maglalarawan kung light, moderate, heavy, intense o torrential na ang ulan sa nakalipas na 24 na oras. Kapag red naman, lalabas ang graph na magpapakita ng pagtaas o pagbaba ng tubig sa mga ilog. Parehong impormasyon naman ang lalabas kapag ang magkasamang green at red pins ang pinili. Marami ring ibang contours para sa iba't ibang measurements sa buong Pilipinas, kagaya ng temperature contour, humidity contour at pressure contour na makikita sa weather stations o sa kulay blue ng mga pins.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga panganib na pwedeng maidulot ng malakas na pagulan at bagyo, bisitahin ang noaa.dost.gov.ph. Hindi lang pala clothing o saplot ang pinagkakaabalahan ng PTRI. Marami pa silang mga upcoming projects at isa na rito ay ang Geotextiles. Geotextiles are woven or non-woven fabrics used with foundations, soils, rock, earth, or other technical materials as an integral part of a manufactured project, structure, or system. These are also known as civil engineering fabrics, erosion control clothes, filter fabrics, and support membranes. At para lalong maging cohesive at accessible ang geotextile technology, nag-decide sila na mag-undergo ng expansion ang kanilang geotextile or geosynthetics testing services. And to tell us more about this project, makakausap po natin ang isang licensed chemical engineer from University of Santo Tomas. Siya po ngayon ay isang senior science research specialist at technical manager ng PTRI Physical Laboratory. With over 34 years in service at PTRI, she has amassed various awards and recognition. Ilan sa mga ito ay ang PNP Recognition Award at ang Praise Achievement Award. Mga ka-forever, please welcome Engineer Rosalia Ancheta Raffles. Good morning. Good morning. Yan. Welcome to DOS TV. Pero ma'am, bago natin explain or yung mga testing laboratory services natin, Geotextile, tell us more about Geotextiles. Usually, ang geotextiles ay ginagamit para sa mga infrastructures sa mga infrastructures po natin para reinforcement siya. Okay. And then, they will serve also as filter media. Pero So, when we say textile, textile pa rin siya na may tuturing. Textiles po yung aming tinitest, which are considered na part ng aming mga testing services Okay. kasi they are composed of fibers, either man-made or natural fibers. O, natural fiber pa rin. Halimbawa, pagka sinabi bang geotextiles, pero hindi na from natural like wool, silk, or cotton. Marami kasi silang ini-utilize ngayon ng mga natural fibers for geotextiles. For example, they use this coco coir. Okay. So this is from coconut. So this is a natural material. So hindi siya synthetic. Pag sinabi kasi natin synthetic, yun ay gawa ng tao. Yes. Oo. So eto, natural siya, ni-utilize nila para maging geotextile siya. Actually, marami din silang, generally, ang mga tawag nila sa mga ginagamit na for geo is geosynthetics. Yes, yes. Kaya lang, those are manufactured usually abroad. But here in the Philippines, na-develop natin yung gawa sa coco coir. Okay. So aside from this, ma'am, ano pa yung iba nating mga different varieties meron tayo dito? Yes. So these are some of the examples ng geosynthetics. Okay. At mga synthetics na siya. Synthetics na itong mga ito. Kasi usually these are made of polyester, polypropylene. Okay. So, eto naman, isang example din ng natural to. This is
develop ng mga students. Marami na kasi tayong mga civil engineering students ngayon na nagdi-develop ng mga geotextiles. So this is made of corn husks. Okay. So they tried to make this into a geonet. We call this geonet. Okay. So yung ma'am, basically, ano yung talagang purpose? O let's say dito sa atin, ano yung gamit nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Although may mga nabanggit na kayo kanina for reinforcement, filtration. Usually, we can now see yung mga geonets na nakalatag na po sa mga slopes natin along the highways. Hindi natin alam. Ang alam lang kasi natin, pag nasa kalsada, semento, asfalto, yan. So, sa mga slopes along the highways, may mga nakalatag na po tayo na mga geonets. So, ang purpose po nun, kung bakit net siya, is later on, magkakaroon siya ng vegetation which can support yung ating mga slopes. Okay. So, it prevents also yung soil erosion pag meron na siyang vegetation. And pagdating naman sa structural safety, ano yung kapasidad nito? Usually, they strengthen the walls pag ginamit nila sa mga walls. Okay. So, may mga geotextiles tayo na lesser yung kanyang elongation. So, hindi basta-basta bibigay yung mga walls natin at saka yung mga pavements. Bakit siya naisipan? Ibig sabihin dito sa Philippines, normal na ba siyang ginagamit, ma'am? Pagdating sa transportation system natin o sa ating mga kalsada? Lately lang na ginamit nila to, early 2000. Okay. So, nag-start kami ng testing nito using our basic equipment for regular textile testing until nag-expand na kami due to the demand of the suppliers. Usually yung DPWH or the Department of Public Works and Highways at saka yung Philippine Ports Authority yung mga gumagamit nitong mga geotextiles or geosynthetics. Pero synthetics? Or may mga natural din? Meron. Usually they use the coconut. Sa mga Department of Public Works and Highways, they use the coconut. Kasi eto yon, later on, nagiging biodegradable kasi siya pag yung nailatag na hanggang sa magkaroon na ng vegetation, tama-tama, wala na rin siya. Unlike yung mga ganitong, sometimes this is plastic actually, polyester or polypropylene yung gamit dito. So, hindi siya biodegradable. So, nandun pa rin siya. Although they claim na ito will last for Mas more matibay. mas matibay to. They will last for more than 100 years. Yun ang claim ng mga manufacturers. Mga manufacturers. Pero based on your studies talaga, ano mas maganda? Yung biodegradable or yung mga synthetics? If we prefer yung environment-friendly na material, syempre dito tayo sa biodegradable. Kasi hindi na siya masyadong makaka-affect dun sa soil natin, hindi masisira yung soil natin, dahil nga biodegradable, later on, magiging parang fertilizer na rin siya ng vegetation. Pero siguro, kung sa lifespan, eto naman ganito ang mas preferred nila. Yes, oo. Kasi halimbawa, katulad ng sabi niyo, pwede itong mag-filter ng tubig, halimbawa sa mga baha, di ba? Usually, ano yung ginagamit natin? Kasi kung ito, magiging parang, mag-mix lang siya sa soil parang ganun later on, di ba, ma'am? Usually, ito, just to support yung mga slopes hanggang Sa mga magkaroon slopes, ng yes. vegetation. Ngayon, for filtration purposes, Iba naman. iba naman po yung ginagamit nila. Ito naman po yung tinatawag na non-woven geotextile. Okay. So, ito yung ginagamit nila para hindi basta-basta lumusot yung mga iba-ibang particles dun sa soil. And then, it serves also as reinforcement. So, nagiging ano to, ang paglalagay, parang mattress. Oo, nilalatag siya. Nilalatag. Nilalatag siya. Naka-flat din lang siya. So, walang ibang position siya kundi naka-flat or di kaya perpendicular or horizontal yung kanilang paglalagay. Okay. So, yun, no, parang napaka-interesting. At saka, parang ngayon ko lang din nalaman na pwedeng gamitin itong mga klase ng, sabi natin, fabrics or textiles pagdating sa transportation system, paggawa ng mga kalsada, hindi ba, pag-control ng baha and other barriers or seawalls natin, ma'am. So, kailan pa nagsimula? Kanina, nasabi niyo na rin kanina, sa ibang bansa, talagang doon nag-originate ba ito? Yes, actually sa ibang bansa marami nang gumagamit nito.
So, sabi ko nga kanina, mga year 2000 lang nung nag-umpisa dito sa Pilipinas. So, pataas naman ng pataas yung gumagamit ng mga geotextiles and geosynthetics dito sa atin. Ang ano nga lang, puro imported yung mga geosynthetics. Okay. Kasi so far, wala pang masyadong mga manufacturing plants dito sa atin. Ito ma'am, from coco, ito, same lang ba to? Same yan, from the coconut. same. Yes. Mas, tawag to, parang mas masinsin lang yung kanyang... Etong isa is parang ginawa nilang non-woven na kagaya nito. Parang pinagdikit-dikit lang nila yung mga fibers. Pero ito, gawa siya sa, makikita nyo, parang rope siya. Tapos, ginawa nilang net. Okay. Ayun. Sige, mas papalawigin pa natin yung ating discussion tungkol dito sa mga geotextile. Pero, pansamantala, bitinin mo natin ng konti ang ating mga ka-forever dahil may part 2 pa yung ating discussion, ma'am. Pagpapatuloy natin yan. O, di ba, mga ka-forever, sino nga naman talaga mag-aakala na ang PTRI at ang tela ay may ganito palang benefits na nahatid sa atin. Isa na namang information at knowledge-filled episode ang inyong natunghayan ngayong araw na ito. Pero, hindi pa dito natatapos ang usapang geotextiles dahil babalik kami mamaya dahil may part 2 pa kaya manatili lang naka-online dito sa DOST-TV. Samantala, panoorin po muna natin ang mga susunod na video tungkol sa iba pang projects ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Caraga is a region of rich natural resources and cultural diversity. It has billions of dollars worth of mineral resources, vast agricultural and forest lands, long stretches of coastal areas, and home to several indigenous groups. In the last 4 years, though, the region has made an impressive economic growth, joining the ranks of the fast-growing regions. In fact, the fastest in 2011. In response to the needs of science and technology interventions, DOST Caraga has beefed up its operations, continually improved its quality management system as a certified ISO 9001-2008 office and ISO 17025 accredited regional standards testing laboratory, expanded its programs and services, and calls for innovations towards an inclusive growth and poverty reduction. We hope to provide innovative, cost-effective, and appropriate technologies that enable micro, small, and medium enterprises to develop and produce competitive products that meet world-class standards. Among others, DOST has also increased its technological assistance for small enterprise technology upgrading program or set-up clients, acquire more technical experts, expanded our regional standards testing laboratories to include the metrology laboratory as a strategy to address the demands of various industry sectors. In its regional capacity, DOST endeavors to address concerns on climate change and resiliency through science-based weather information and climate change scenarios with associated impact assessments that enable concerned agencies to develop appropriate mitigation strategies for the region. As one DOST family, we join the vision of the entire department to be a reservoir of scientific and technological know-how, providing world-class solutions that empower people to attain higher productivity and better quality of life.
And we're back. Kasama pa rin po natin ang Senior Science Research Specialist at Technical Manager ng PTRI Physical Laboratory na si Engineer Roselia Ancheta Raffles. Okay ma'am, ito naman, pagdating sa mining, safe daw itong gamitin. Tama ba yun? Kasi ginagamit ito para may strengthen yung walls at saka yung roof ng mining, yung mga tunnels natin. So, syempre, kahit papano, dahil na-strengthen na yung mga yon, hindi na siya basta guguho. So, safe na yung ating mga miners. Okay, talagang masasabi nating ligtas na sila. Yes. For safety purposes lang talaga yung karamihan ng mga geotextiles natin. Pero usually, ma'am, yung katulad niya, ang PTRI, nag-conduct tayo ng mga testing laboratory pagdating dito sa mga bagay na to. Yes. Kailan pa nagsimula? Actually, we started 2004. 2004. Gamit po namin yung mga equipment na ginagamit namin for apparel textile testing. So, we started with the mass per unit area, the thickness, the tensile strength using the wide width, Okay. and also yung breaking strength na yung grab method. So, yun lang yung mga ginagawa namin until nung mag-expand kami, nagkaroon kami ng project for further expansion ng testing services kasi through the demands din ng aming mga kliyente from the geotextile industry. So, we expanded into the CBR puncture, and then we have the apparent opening size, the water permittivity, and the tensile strength of geogrids. Actually, yung sa apparent opening size at saka yung water permittivity test ay ginagawa yon para dun sa mga geotextiles or geosynthetics na ginagamit as filter media. Okay. And then for yung mga strength naman, yung tensile strength, ay to determine naman kung talagang matibay siya at talagang tatagal siya pag ginamit sa mga infrastructures. So, dun sa ibang mga company, may gumagawa na rin ng mga gatong klaseng testing. Ano yung kaibahan natin? Actually, the PTRI testing laboratory is the only Okay. third-party geotextile testing laboratory in Southeast Asia. Talaga? Yes. So, sino-sino pwedeng mag-avail ng services? Anybody can avail of the testing Okay. services as long as kaya namin gawin yung mga test na nire-require nila. And aside from that, nagbibigay din kami ng consultancy services. Pero sa ngayon ba, gaano yung demand pagdating sa ganitong klase ng Based negosyo? on our data, dun sa testing services na natanggap namin sa geotextiles and geosynthetics, for the first semester nitong 2016, nasa about 40% siya ng testing fees. Okay. Based sa testing fees, nasa 40% yung geotextiles. Pero yung popularity nito, ng geotextile per se, dito sa atin, Parang nag-uumpisa pa lang siya Nag-uumpisa kasi pa lang din. karamihan na gumagamit dito ay yung Philippine Ports Authority lang at saka yung Department of Public Works and Highways. So, sa mga ibang infrastructures natin, bihira pa yung gumagamit. So, aside from this, ano pa ba yung mga next at nating project? Meron pa ba tayo? Siguro for expansion pa rin? Ang isang pinaplano namin is yung sa expansion naman ng automotive testing. Okay. Yung mga interior parts. Kasi di ba may mga carpets din yon, Yes. may mga insulator siya, yung mga seat covers niya. So, hopefully next year makapag-umpisa kami ng expansion ng automotive testing. So ito ma'am, pag sinabi natin halimbawa, may isang company na nagpa-test sa inyo, lahat ba to nakabase, meron tayong standard na sinusunod, nakabatay ba siya sa US or something? Yes. First of all, we have the standard test methods. Okay. It's either the ASTM or the ISO test methods. And then, bawat klase ng geotextiles or geosynthetics ay may kanya-kanyang specifications. Okay. At ang specifications na yon ay base sa end use or kung saan siya gagamitin. Pagdating sa port, kanina, sabi niyo sa port pwede rin gamitin. Ibig sabihin ba sa tubig, pwede siyang ilatag? Actually, sa mga walls. Sa walls lang? Sa mga walls ng mga, para hindi agad-agad ma-penetrate ng tubig yung ating mga shores. Protection siya. Actually, kahit sa mga river basins or sa mga catch basins, ginagamit ito sa mga walls Okay. para
hindi lalabas yung tubig. At yung mga nag-aaral ngayon, katulad kanina, meron tayong mga estudyante, sabi nyo nga ma'am, di ba, aside from those materials, ano pa yung mga pwede nating gamiting materyales? May mga nagtatry na gumamit ng mga water hyacinth Okay. para sa G-unit, na parang kapareho din ng coconut natin. So, isa na nga yung corn husk. Okay. So, they try to utilize lahat-lahat ng mga natural fibers na available dito sa atin. Ang magiging problema nga lang siguro nila is the supply. Yes, oo. Yun yung tatanong natin, paano ang resources natin? Let's say, naging mataas na ang demand sa paggamit nito. Kaya ba natin? Kung sa natural resources siguro natin, siguro pag talagang mataas na yung demand, siguro yung mga farmers natin, magsuswitch na sila dun sa ganong mga materials or mga products. Okay. Tayo ma'am, anong ginagawa natin to promote this kind of project talaga? Na alam natin maganda yung kapakinabangan, magamit din ang karamihan. Usually sa testing services namin, yung testing services namin yung pinopromote namin. Para at least malaman nila na yung PTRI ay nagkakandak ng quality control sa mga ganitong mga materials. At saka, na-check din nila kung nakakasunod talaga yung mga materials na gagamitin nila sa mga standard specifications. Okay, so sa ngayon nga, sabi natin, meron na tayong port na regular na nagpapatest sa atin. So aside from this, wala pa po na iba. Yun lang, DPWH and Philippine Ports Authority. Oo, may mga kalsada tayo na meron na nakalatag na ganito mga materyales. Meron na. Marami na. Actually, yung SCTEX and TPLEX, gumamit na sila nito. Kaya, talagang mapapaganda na nila yung mga kalsada natin. Siguro later on, sana lahat ng kalsada, kung ganito magiging effect niya, alam natin magiging matibay, sana tuloy-tuloy na magamit natin itong mga ganitong klase ng materyales. What's next for geotextile industry, ma'am? I hope na pag yung dumami na talaga yung magamit ng mga geotextiles and geosynthetics, magkaroon na rin ng manufacturing plant dito sa atin. Kasi imported ang karamihan, so mas mataas yung presyo. Okay. So kung may manufacturer tayo rito, syempre they can give it at a lower price, mas marami yung makaka-avail at makakagamit nito. Any final words po dun sa ating mga taga-subaybay, ma'am? Baka merong gusto mag-avail ng ating mga serbisyo. Okay. Ang PTRI Testing Laboratory po ay nagkakandak ng mga testing services for textile materials, the raw materials, the products, and also, yung mga products po natin, yun yung mga fabrics, mga yarns, garments, carpets. We also conduct test for nonwovens, and parts po ng interior materials for automotives. Pero very limited pa lang po yung aming automotive testing. So we're trying to expand sa automotive testing para makompleto na rin po namin na kagaya ng geotextile testing. And then we also conduct consultancy services. Pag may mga tanong po kayo tungkol sa quality ng mga products ninyo or ng mga raw materials ninyo, pwede po kayong pumunta doon sa PTRI Testing Laboratory at gagawin po namin lahat ng kaya namin gawin para kayo'y matulungan sa mga problema ninyo. Thank you so much. Maraming salamat, ma'am. And good luck po sa mga projects pa na darating sa PTRI. At ito, napakagandang proyekto din ng geotextile. At sure tayo, magiging matibay ang ating mga kalsada at any other system pa na makakatulong itong mga proyekto nito, ang geotextile. Thank you, ma'am, and good luck po, more power. Ayan, mga ka-Forever, syempre nagpapasalamat tayo na kasama natin si Ma'am Raffles. And thank you for enlightening us about this technology. Every day talaga is an opportunity to learn something new and beneficial. Salamat din po sa pagpapaunlak ninyo sa amin, and good luck sa PTRI at sa inyong testing lab. Samantala, upang alamin pa ang iba pang proyekto ng PTRI, panoorin natin ang aming docu tungkol sa yaman ng textile industry ng ating bansa. Sa kataas-taasan ng bundok ng Cordillera, isang sinaunang kaugalian, tagos sa mata ng sibilisasyon ang nag-aagaw buhay sa panahon ng modernisasyon. Isang matandang tradisyon na pilit sumasabay sa ikot ng makabagong panahon.
isang maalamat na sining na ipinamana mula sa matatandang kababaihan, pababa sa mga nakababata na maaaring maglaho dahil sa kakulangan ng interes upang pag-aralan. Ito ang kwento na ipinagtagpi-tagpi mula sa kalat-kalat na kasaysayan. Itinahi ng maayos mula sa hibla ng nakaraan upang unti-unting masilayan at mapaliwanag ang kinabukasan ng tradisyonal na sining ng paghahabi. Ito ang kwento sa paghahanap ng mga maghahabi ng Cordillera. Ang Pilipinas ay isang arkipelago o kumpol-kumpol na isla na pinaliligiran ng malaking katawan ng tubig. At bago pa man masakop ng Kastila ang Pilipinas, ito ay isang abalang pulo sa pakikipagpalitan ng merkado sa iba't ibang bansa. Dahil dyan, maraming impluwensya ang pinaguhugutan ng mga katutubong Pilipino ang kanilang kultura. Ang paghahabi ay isa sa mga ebidensya nito. Sa paghahanap sa mga tagapagmana ng lumang paraan ng paghahabi, inakyat namin ang mahabang daanan ng Cordillera at inumpisahan namin ang paghahanap sa isa sa mga kilalang munisipalidad sa Mountain Province kung saan ang komersyo ng paghahabi ay isa sa mga pinakaimportanteng parte ng paghatak ng turista. The idea with Telenation is we have to pull everybody together. We want to invoke and inspire and encourage everybody within the Philippine community. Tara naman, let's take a look at our own tela. Paano ba natin ito mapapalagana? Paano ba natin ito magagamit? Tulungan nyo kami. Kung di nyo type, ano yung type nyo? So mag-usap tayo. So yun yung whole idea behind Telenation. Sagada, isa sa mga pinakamabilis na sumusulong na munisipalidad sa Cordillera dahil sa mga turista na dumadayo dito para sa magagandang tanawin na likas dito. At dito sa Sagada, hindi na iiba ang tinatahak na paraan ng industriya ng paghahabi. Upang mas maintindihan ang lagay ng paghahabi sa Sagada, sinadya namin ang isa sa mga pinakakilalang bahay-habihan sa Sagada, ang Sagada Weavers, upang makausap pa ang may-ari na si Ezra Aranduque na siyang magbibigay kulay sa aming pagsusuri. Yung weaving industry po ng Sagada actually was mainly patronized by the locals. Yung mga kapwa katutubo po namin, sila po ang nagtangkilik din sa mga produkto namin. We always talk in the context of our two hands. We have the left hand and we have the right hand, right? Our right hand, these are your big commercial scale millers. In the country, we have very few. Yung nasa kaliwa natin, alam mo, we have thousands of what we consider handloom weavers. Ito yung mga maghahabi na kamay ang ginagamit, no? We have thousands of them. And sa bandang huli, ito yung sinasabi namin na kailangan palakasin natin. Habang nasa Sagada Weavers, nakilala namin si Fidela Lasecan, ang pinakamatandang maghahabi sa ilalim ni Ezra Aranduque, na nagkwento ng kanyang mga karanasan bilang isang hand weaver. Gawis nan abuak sinatay wadanan sigurado ay iala as kasapulan sin baoy kusina yanan kasapulan namin man sin yan ay uskila ananak siya din na sa ngay kagawis na nin maliyak sina ay ninablaan sinabu ya siya di ubla-ubla is talon adi ka danan adi ka agawan enunan ruar naman ublaan agaw nan il lalaos ya udan painay kagas maya tayo di manlilinong.
DOST is really relentless. The Department of Science and Technology is relentless in pushing for the adoption or utilization of science and technology, especially in the grassroots. So DOST, for that matter, is looking into how we are going to improve the weaving industry in the province. Pagkatapos ng kwento ni Fidela, muli kaming bumalik sa paghahanap ng mga tagapagmana ng sinaunang paghahabi. Ngunit sa haba ng aming paggugol sa paghahanap, walang positibong resulta ang aming natagpuan. At dahil doon, muli kaming bumalik kay Ezra upang alamin kung ano nga ba ang nangyayari sa sinaunang paghahabi at sa mga tagapagmana nito. It's a dying industry. Kasi konti na lang po ang mga kabataan na interesado ng pag-aralan to. But if, and with the help of different line agencies, pwede natin i-develop to nobody has to go abroad. We know that this weaving is an age-old industry. However, for this to be sustained, we need to introduce technologies. For one, what is this? It's the design. Ang masasabi ko lamang, hindi sila na-acknowledge very significantly sa ating industriya ngayon kasi hindi nabibilang yung kanilang output. Informal members sila ng ating sektor. Kaya sa isang roadmap na tinitignan namin, ang una naming hinihingi, bigyan nyo ng pagkakataon na mabilang ang contribution nitong mga maghahabi na ito sa mga countrysides natin para masabi na talaga sila ay formal na miyembro ng ating industrial or textile industry sector. At dahil wala kami nakita sa Sagada, minabuti namin na tumulak pabalik sa Kapitolyo ng Mountain Province para magbakasakali doon ay may makapagturo ng aming hinahanap na tagapagmana ng sinaunang paghahabi ng Cordillera. Sa aming pagtahak pabalik ng bundok, dito namin napansin ang kagandahan ng kalikasan. Pero tulad ng mga ibang lugar sa Pilipinas, ay hindi makakaila na unti-unti na ring nagbabago ang mukha ng Cordillera dahil sa pilit na pag-unlad upang sumang-ayon sa makabagong panahon. Ganito rin kaya ang sinapit ng aming mga hinahanap? Ang unti-unti nilang pagkawala dahil sa tawag ng pagbabago. Ito ay mga katanungan na aming gustong maliwanagan, kaya't nagbabakasakali kami sa mismong lokal na pamahalaan ng bundok upang kausapin ang alkalde ng bayan na si Mayor Franklin Odsey. Oh, definitely we have to preserve our weaving industry. And for another, how to come out with quality woven products. Now this has already been addressed with the assistance, of course, of the local government unit and the officers of these women organizations engaged in weaving, whereby they go and scout for durable threads and also how to infuse art in these woven products. Upang mas makatulong sa aming paghahanap, sinamahan kami ng staff ni Mayor sa isang liblib na baryo sa bundok. Mataas at matarik na kalsada sa bundok ang aming tinawid. Nagagandahan, bagamat mapiligrong tanawin ang tumambad sa amin habang nagbiyahe. At higit kumulang ng isang oras ay narating na namin ang maliit na baryo na kung tawagin ay Caneo. Ang isa sa mga nakausap namin na miyembro ng organisasyon na pinaliwanag kung ano ang kahulugan ng bawat disenyo at ng kanilang hinabi na produkto. Si kami at sangad siya na usarin siya ay impatawid sa akin si kami. Siya ilakot sa kaninmi, insa ilakon sa palaili, siya isokat sa pahay, yari sa payuwin siya ilo sa tuhi, kin mais, ay kaninmi. Sa inaay, nafetsa. At iso nga ana ay kanigsaan taraw kay man, ay siyang pinakakanigmatay, mang silaw ang taho. Anay kalkalasag, siyang pensiigna ng taho, ngamed tubtufay na mutas na, siya mangignanan si anay kalasag, ignanan, anay kanagid, anay kanawan, siya mangignanan si tufay.
ay mga isara, wala malas kabusor. Sa design naman po, may mga calculation din yan, may mga bilang din po. Kung ilang hibla, yung ano ng design na yun, kung gaano kalaki yung design na yun, may mga calculation or may mga measurement po yan. Kasi mayroong mga design na symmetrical, kailangan may symmetry, and then meron naman pong design na dito din nilalagay sa harness natin. So may draw pattern siya ng paglalagay dito sa headels or dito sa harness. And then meron mga design din po na dito sa rib naman nilalagay. And then yung mga designs ng mga eyepiece natin, yun ang tinatawag na ikat weaving. So tinatalian po siya. Meron ding mga calculation yon kung ilan dami yung ng hibla yung tatalian. Then, yun po ay itutubog sa tina or sa die. Then, pupunta din siya sa process ng weaving. So, ganun din po yung nangyayari sa design ng mga tibulis, yung tinalak natin. May mga calculations din po yon. So, sila, yung minana na lang po nila din yon. Yung iba naman po ay nag-aral din kung paano yung mga calculations noon. Di po namin sinasabi sa kanila na huwag na nilang gamitin or baliwalain na po yon. Sapagkat ang backstrap weaving po ay bahagi ng ating kultura, kaya yan po ay dapat natin na i-preserve or bigyan din natin ng kaukulang pagpapahalaga. Nakausap din namin ng masinsinan ang dalawa pa sa miyembro ng asosasyon tungkol sa buhay nila at kung ano ang paghahabi para sa kanila. Importante na tayo nakatulong sa panagpiyag mi. Tayo made ngay pang supusup anay no made mikipordiaan an lalaki siya mang supusup ngayon pang kusina. Adi unay dakkel ngum at least siya namumikan na di ong-onga kami grade 6. Kasi made pa lang anay sa adi unay napigsa na tapis bunil pa lang an insuron no inami. Hanggang in high school na surubit balitan na siya mercerize. Siya ito nanganan mitan na siya design. Kag ngay achi giddan ay nasuro. Marami kaming nakalap na impormasyon sa kahalagahan ng paghahabi sa komunidad ng Caneo. Ganun pa man, sa aming pagtatanong kung may matatagpuan kami na tagapagmana ng sinaunang paghahabi dito sa bayan na ito, wala na daw halos gumagawa noon at kung meron man ay masyado nang matanda upang ipamalas pa ito. While we maintain the uniqueness of the designs of each weaving industry in the province, because marami yan, we also would like to harness their skills. We also would like to harness their competency by improving their productivity. So we are introducing technologies. What are these technologies? It's the improvement of their operations by providing equipment. So for backstrap, that's the age-old technology that we have here in the province. We can only weave as wide as 12 inches. But for the technology that we are introducing, we can weave as wide as 40 inches. So just imagine it's more than 300% increase in the width. The length also, there's limitation for backstrap. The technology we introduced to loom weaving, we can weave as long as 50 meters long. So that is efficiency as to time, and also the materials, less rejects, less cutting of the threads. That's where we could come in. And for the other interventions, we will provide trainings to enhance their designs. We maintain the designs that they have, but we must also cater, if we are to commercialize this, we have to cater to the innovative designs that the customers will be willing to buy. They might not be patronizing the uniqueness of the designs in the province, but we have to introduce new designs. And also the utilization of those woven cloth into commercial products, let's say bags and other fashion accessories.
The fiber of the country is its citizens. Kapag matibay ang fiber, matibay din ang kabuuan ng bansa. Gayun din ang textile industry ng bansa. In these fast times, dapat laging may update at innovation sa existing technology. Kaya kudos hindi lang sa PTRI, kundi sa iba pang ahensya ng gobyerno na lagi nagmamatiyag para alagaan ang ating kapakanan. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kay nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, taga-raw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.